Hi Pisces, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way Pisces, this is your Monty Kibay Tarot reading ngayong June 2026. Gamitin ang reading na ito bilang kabayin lamang. Tandaan Pisces, ito po ay general reading. Mga parating para kay Pisces ngayong June 2026. Pisces, sabi po dito, okay, you are divinely guided. Nagkaroon ka ng time sa iyong sarili, nagpaganda, nagpapogi, nagpagwapo, bumili ng mga cosmetics. Maaari din na may celebrity, artista na nanonood ngayon. So may positive energy. Which is good kasi nagkaroon ka ng time sa iyong sarili. May concern ka lang sa ma-pride na tao. Arrogante. Okay, ingat lang po kasi dalawang card kasi nagsabi dito, Pisces, na arrogante, ma-pride, sinungaling din. Pwedeng nag-traitor to sa'yo or two-faced person siya. So, maging maingat ka sa kanya. Kasi mapanlin lang to eh. Okay? Pero sinabi naman ng card dito na you are divinely guided. So, wag mag-focus sa mga taong sinungaling, hindi totoo sa'yo. Kumbaga, wag sana mapa-apekto kung pwede po. Hindi siya sincere sinungaling. Hindi nagsasabi ng totoo. Okay. This is good. May tao dito, Pisces, na pwedeng obligasyon ka niya. Kasi may energy siya dito na pinoprotektahan ka niya, na ayaw niyang magkamali ka. Oo, na sinasabihan ka nito, ito yung gawin mo, Pisces, wag mo tong gawin. Nagdictate. Pero hindi naman, kumbaga magandang hangarin niya. Kaya nga may energy ako nakikita dito na pinoprotektahan ka niya, para hindi ka mapahamak, para hindi ka magkamali. Dictates what you can or cannot do. Pwedeng obligasyon ka niya. Pwedeng boss, mentor, teacher, house owner, or married man 45 plus years old. So, protektahan ka niya. Pwedeng father, pwedeng mentor, boss, amo. Basta yung energy niya is very generous. Malaki ang kanyang influence sa'yo.
Malalim ang iniisip mo dito, oh. Gumagawa ng plano or gagawa ka ng desisyon. Malalim ang iniisip. This is thinking process nga. O pwedeng self-study, nag-gather ka ng factual information. By the way, may sinabi kanina, di ba, na may nag-dictate. O, pwedeng nag-gather ka ng factual information sa kanya. O yun nga, mentor mo to, na maraming alam, maraming experience sa buhay. Kasi, hindi lang to pag-iisip kundi nag-gather ka ng factual information nga. Pwede nag-research ka. You're meditating on your problems, digesting information. This is a form of daydreaming. Maraming iniisip. May intention ka kasi na bigyan mo ng aksyon. Kaya gusto mong magkaroon ng yung process like planning, contemplation, gagawa ka nga ng desisyon. Gamit na gamit mo yung, kumbaga, gamit na gamit yung talino mo sa planning na ito. Okay, togetherness, bonding, social event, may nakita rin akong reception dito, wedding, baby shower, any kind of celebration, pwedeng birthday party din. Yung I need to get out more and enjoy yourself. This is good kasi yun nga, nagkaroon ka ng time sa iyong sarili, pati din sa kapwa mo, sa taong malapit sa'yo. Fulfillment sa pangarap, joy. This is good cheer, recovery, party, nanalo, winnings. Nakikita kong winnings dito. Claim. Ang ganda nito. Ang ganda ng energy mo dito. Maganda din yung career and money mo. Kasi may nag-gain, may nangyaring advantage, may increase sa kita, sweldo, sales, allowance, freebie. Yan. This is business aspirations and professional goal. So, may magandang magaganap sa iyong work, job, career, finances. Ang ganda. Claim po. Huwag lang masyado magpagod ha, kasi nakita ko dito na maraming ginagawa na sana'y magkaroon ng time management. Kasi nakikita ko dito na nagkaroon ng pending na kailangan may tapusin, may late, parating late, yan yung concern So, huwag mag-say yes kung hindi naman akma sa inyong schedule para maiwasan tong burnout na ito. And pwede din naman magtanggap, baka ito yung nature ng work mo, na marami talagang trabaho. So, time management ay kailangan. Okay? Nakikita ko naman dito magkakaroon ng recovery. Tapos, huwag masyadong magpagod kasi nakikita ko dito kung magpabaya kayo. 'Di ba? So, kailangan pong, anong tawag dito? Balanse. Huwag magpagod. Yan. Huwag magpagod para maging productive ka sa susunod na araw. Kasi nakikita ko talaga dito na marami kang ginagawa, maraming pinuntahan, maraming ginagawa at the same time. Na pwede din pong maging handa kasi may pagbabago na hindi mo in-expect. Yes.
Paulit-ulit na sinasabi na yung card dito eh, na wag masyadong magpagod, wag mag-overthink kasi kung hayaan mo lang, 'di ba, mapapagod ka talaga. Ma-stress ba? Sana maiwasan ito. Make it balance. Sang buwan to eh. So, kailangan na, let's say, before June. So, dapat pag-isipan mo, kailangan kong, magiging busy ako ngayong June. So, kailangan ko ng time management. Let's say na nangyari na. Like ngayon, nga, kung kailan nyo ito napanood, let's say, napagod ka na. So, ask for help para hindi mo dala lahat yung gawain. Okay? And, wag kayong mag-alala kasi may recovery naman dito. Nakikita ko naman dito na tinutulungan mo yung sarili mo. Another card na naman dito na may reunion. Actually, may nagkaayos, return of a lover din po. Ay, wow. Someone or something returns from the past. Ilang beses na sinabi dito na magkakaroon ng recovery, magkakaroon ng positive outcome, magkakaroon ng healing. May trusted friend dito na very loyal sa iyo and supportive sa iyo. Makakatanggap ka din ng balita. Yes, balita to eh. Kasi may hinihintay kang resulta or telephone call, pero matatanggap mo to ngayong June. May mahalagang announcement or another card na naman nagsabi na invitation. So, written news related to your work or finances, important communication. Yan. Okay, so let's proceed sa inyong angel number Pisces. Ngayong June 2026. Sinabi ko din to kanina na may change na magaganap na pwedeng biglaan. So prepare yourself, Pisces. So this is angel number 555. Change. Sabi po dito, change happens outside your comfort zone. The time for change is now. The angels are whispering for you to trust your path and to learn how to walk it. Take the next step, allow change to lift you up and guide you forward. Okay, so i-recite natin to twice. Opo. I-recite natin twice kasi nakakabuti to sa inyong energy. Okay? So to attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I release all that no longer serves me as I'm guided to move outside of my comfort zone and let change in. I release all that no longer serves me as I'm guided to move outside of my comfort zone and let change in. So this is a reminder to prepare yourself sa sudden change na ito. And this is also a go signal. A go signal na if you're serious about your growth, then you have to step out from your comfort zone. Nahayaan mong magkaroon ng pagbabago. Na wag mong, kumbaga i-embrace mo tong pagbabago na ito. Wag kayong mag-hesitate, wag kayong bumuo ng fear, doubt, hesitation, release mo na yan. You have to embrace this change na nangyari sa iyong buhay. And please know that you are divinely guided, na kailangan, na sinabi ng mga anghel, na kailangan mo magtiwala sa iyong tatahakin. Okay?
And you have to move forward. So sinabi dito, 'di ba, na mag-take action ka, Pisces, para maisakatuparan tong layunin sa buhay. I think this is an answered prayer. Okay? Sinamahan ka kasi, oh. Sinamahan ka ng mga anghel para maabot mo yung layunin mo sa buhay. So, kailangan mo ng action. Okay? Oh, alam niyo naman, sa labas ng comfort zone, di ba, na andyan po yung success. Walang success sa loob ng comfort zone. Okay? May challenge, oo, pero may success dyan. Sa labas ng comfort zone. So, allow change. Okay? So, this is angel number 555. Energy po para kay Pisces ngayong June 2026. Pisces, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, uminom lang po ako ng tubig. Energy. I think nangyari na ito. 5 days ago, 5 months ago. Basta nangyari na ito sa nakaraan. Na nagkaroon ng loss of connection, loss of things, or loss of opportunity, or di kaya ending. Okay? Na nakita ko kasi dito na pwedeng nag-alala ka. Disappointed ka sa mga nangyari. At sinabi naman ng card dito na, don't worry. Kasi sabi ng dalawang card dito na magkakaroon ng transformation. May parating na new direction. Why? Kasi nakikita ko dito, nag-release ka. Pwedeng umiwas din. Tumiwalag, separation. Oo, na may na-end na nangyari. Kasi 'di ba, minsan yung ending, na kailangan magkaroon ng ending para to make new room for new beginning. Na itong ending na ito, hindi na siya kailangan sa new beginning. Kasi kung itong nagkaroon ng kung walang nangyaring ending, itong past na ito, bitbit mo pa rin hanggang new beginning na hindi makakatulong sa iyong present para sa future. Yan yung sagot ng iyong card. Okay? Don't worry, dalawang card mismo nagsabi dito na may parating na new direction sa buhay mo. May pag-asa, may healing, may growth na mangyayari. Basta, may pagtanggap sa mga nangyari. Lalo na't forgiveness. Forgiveness sa past, forgiveness sa iyong sarili.
At dyan, magkakaroon ng healing, magkakaroon ng growth. Okay? This is necessary change kasi. Sinabi kanina, 'di ba, na may sudden change. Ito din, angel number 555, change din ang sinasabi. Ito din, itong dalawang card na ito, necessary change nga. Na huwag kayong magduda, magtaka, ma-disappoint sa pagbabago. Kasi, may naghihintay sa iyong success. Okay? Na kailangan lang ng pagtanggap nga. Kailangan mo din magtiwala sa path, sa changes na nangyari. It's about time. Yan. May ending cycle. Nakikita ko naman dito at the end of the day, magkakaroon ka ng power. Kumbaga, magkakaroon ka ng confidence na. Pero then, nilet go mo yung opportunity dahil sa hindi mo na kailangan. May paglilipat akong nakikita dito. Hindi lang siya, tumiwalag, umiwas, separation. Hindi lang po. May nakita rin ako paglilipat dito ng lokasyon. So, growth always means leaving something behind. May nakita ako ditong dating malapit sa'yo na may balak. Balak po na mag-reconnect sa'yo. Dating malapit sa'yo, nagkaroon ng loss of connection. Na may balak siyang mag-reconnect sa'yo. May iba dito na mag-career change, paglilipat ng lokasyon nga, mag-start, ang iba nga dito na mag-stop ng negosyo para itry yung ibang negosyo na naka-align sa passion mo. May end of contract sa business partnership din. Kung ang tanong nyo sa kaperahan, nakikita ko dito na money matters will improve. So, kapit lang po, hold tight. Sinagot dito ng cards nyo na kung bakit nagkaroon ng ending. Na huwag kayong magduda sa changes na ito kasi sinagot na ng card nyo na para sa inyong kaunlaran. Kailangan nyo lang po magtiwala. Or year-end money ni Pisces. Career and money, Pisces. May advice ang card nyo po, Pisces. Ingatan ang kaperahan. Lalo na sa mga offer na connected sa inyong money or di kaya may balak kayong gastahin. You have to stop and rethink. Pag-isipan ng mabuti kung karapat-dapat pa. At the end of the day, kayo naman po mag-decide niyan, yung masusunod. Kasi buhay nyo po yan. Pera nyo po yan. Basta may paalala lang card dito, pag-isipan nyo ng mabuti kung karapat-dapat ba. Ingatan ang kaperahan. Okay? Control, monitor, and save. Kasi pinaghirapan nyo yan, di ba? So, you have to believe in yourself, think positive, magtiwala sa kung ano ang darating, kahit hindi ka komportable sa sandaling ito, sinabi ng yung card dito, makukuha mo ang kailangan mo. Basta focus lang po kayo sa mind healing instead of suffering. Okay? Pisces, natandaan nyo yung kanina na may hindi totoo. Lumabas siya dito sa career and money mo. Malakas kasi yung intuition mo. Malalaman mo na may taong hindi totoo.
May nangyari sa nakaraan na hindi mo alam, ngayon alam mo na. Kasi nga malakas ang iyong intuition. At makaka-discover ka ng pwedeng kontrata to eh. So mag-ingat kayo sa mga kontrata or offer nga. 'Di ba sabi kanina, itong dalawang card nito nagsabi kasi mag-ingat sa mga offer, kontrata. Pero malalaman mo to eh. Malalaman mo na may hidden charges, na may makaka-discover ka ng deal na naging too good to be true. Kaya, be wiser, maging maingat. Dalawang card na mismo nagsabi niyan ha, sa year-end money nyo. Kasi mukhang mag-i-invest kayo eh. So, pag-isipan ng mabuti kung karapat dapat pa. At least alam mo na yung sekreto na kailangan mong malaman. May tao kasi dito na hindi totoo. Alam mo to. Makinig lang po sa inyong intuition. Pisces, gusto niyo bang ma-notify kayo, ma-prompt kayo sa bagong video natin? Like, mapanood niyo po yung premiere ng video natin. Opo, i-click niyo po yung bell notification. Kung hindi niyo po alam, magpaturo po. Huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Nag-offer na po ako ng rush reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. May kasama po ako dito ha, baka narinig nyo na may nagsalita sa background ko. Okay, love life, self-love, partnership, and romance. Oh, ang ganda po. This is destiny. Isang malaking good news to sa lahat, lalo na sa mga single po. Kasi maging handa ka, sabi ng yung card, kasi parating na po yung nakatadhana sa iyo. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, mahal na mahal niyo ang isa't isa at very supportive kayo sa mga ginagawa or plano niyo sa buhay. So may ligawan, no? May ligawan. Sabi din dito na ang inyong relasyon ay strong, confident, and compassionate. Oo, sa isa't isa, well-established and successful sa inyong relasyon. At sa mga single dito, may makilala kang taong very passionate sa gusto sa buhay, charismatic at masayahin. Maari din ideal type niyo po ito. Okay, so this is, may nagtampuhan. May tampuhan dito sa partner ba to? Sa kaibigan ba to? Sa taong malapit sa'yo. Sabi kasi ng card dito, again, accept your mistakes as well sa person na ito so you can successfully let the past go. Para kayong dalawa ay makamove forward na. Mag-usap ng mahinahon. At andito pa rin eh, Pisces. Single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. Yung sinabi kanina dito na may tao na dating malapit sa iyo na nagkaroon ng loss of connection at ngayon gusto niyang bumalik sa iyo para mag-put ng closure. So, kung balak pa kasi to eh. So, kung mag-a-ask na to ng forgiveness, sabi kasi ng card dito, seek forgiveness in order to move forward. Okay? So, magsusorry talaga siya. Or may aamin sa iyo na, same pa rin to eh. Kahit, di ba sinabi kanina, accept your mistakes as well sa person na ito. Oo. So, may aamin na magsasorry. Okay?
Pwedeng loss of connection din to na tao na malapit sa'yo. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat.